Ipatutupad na raw sa lalong madaling panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ang 50 pesos na price cap sa mga imported na bigas. Sa gitna po yan ang pagsilit ng mga bilihin dulot ng mahal na petrolyo. Muli namang isinusulong ng ilang kongresista ang pagkakaroon muli ng bayanihan law, pero hindi na raw ayuda ang pinaka-focus nito. Narito ang aking report. Agad na kami Isa-isang nilatag ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hakbang ng gobyerno para pahupain ang epekto ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Una na dyan, ang pagpapatupad ng price cap o limitadong presyo sa imported na bigas. nagrekomenda ng National Price Coordinating Council na price cap na 50 pesos bawat kilo sa imported na well-milled rice. At ilalabas natin ang executive order para maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Pinalawak din ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas kada kilo sa higit 167 rice centers sa bansa. Kabilang din sa mga binabantayan ang presyo ng iba pang pagkain gaya ng delata, noodles at pasta. Pero gaya ng sabi noon ni PBBM, Patuloy tayong nakikipag-usap sa manufacturer at retailer na hindi sila magtaas muna ng presyo hanggang sa susunod na buwan. sa usapin naman ng langis, tinatayang tatagal pa raw ng 51 days ang supply ng Pilipinas. Muli ring ibinida ng Pangulo ang higit 1 milyong bariles ng langis na order ng pamahalaan. 900,000 na bariles dito ang dadating sa Abril. Tuloy-tuloy din ang pamimigay ng ayuda at fuel subsidy sa mga magsasaka, maing-isda at transport sector. Samantala, bumuo na ng Agri-Agra Crisis Committee si Senator Kiko Pangilinan kasama ang Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform para bantayan ang supply ng pagkain at tulungan ng mga magsasaka at maing-isda. Pero aminado si Pangilinan na dahil sa mahal na krudo, magmamahal din ang pataba, feeds at transport. Ibig sabihin, posibleng magmahal din ang pagkain. Kaya suportado niya ang panukalang supplemental budget na nauna ng inihain ni Senator Risa Hontiveros na nagkakahalaga ng 52 billion pesos. Paano masusuportahan ang ating food producers? Paano masusuportahan yung magsasaka, mangingisda, jeepney driver, at iba pang sektor na apektado dahil nga dito. Sa pamamagitan ng dagdag na budget ay magagawa natin yan. Nananawagan naman Senator Bam Aquino ng price freeze, hindi lang sa basic goods, kundi pati sa diesel at gasolina kapag may state of national emergency. Habang si Senador Amy Marcos, iminungkahing itigil muna ang paniningil kapag may utang sa SSS, GSIS, Pag-ibig at PhilHealth. Huwag daw munang kaltasan ang sahod para makasabay sa taas presyo. Suportado yan ni Senator Joel Villanueva, pero meron daw dapat malinaw na guidelines. Muli namang isinusulong sa Kamara ang panibagong Bayanihan Law. Sakop ng panukalang Bayanihan 3 ang pagpupondo sa ayuda programs para sa low-income households gaya noong COVID-19 pandemic. Pero hindi na raw ayuda ang focus nito. Ayuda is just going to be a small portion of the legislation that Speaker Boji wants. What he wants is a comprehensive way to address this so that the country is more resilient pagdating sa krisis, pagdating sa langis. Sa April 8, pag-uusapan ng 13 House Committees ang panukala. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.